Sa palagay mo, hindi magbibigay ang Diyos? God has so many ways to bless you. Yung hospital na pinagkukunan mo ng salary ngayon, hindi yan ang sweldo mo. Dinala ka kasi ng Diyos sa hospital na yan to become a witness of His mercy and grace sa mga Libyano. Kaya yung sweldo mo dyan, hindi yan ang focus mo. Ang focus mo is how to serve God. This is my faith. And God will bless me at the end. Maliit man ang sweldo ko. Ayos na ba tayo dyan? Ano? Akit tayo? Ito na sasabihin ko, kapatid. If you have faith that God will never leave you or forsake you, walang dahilan para sumimangot ka. Walang dahilan para magdamot ka dahil hindi magkukulang ang Diyos. Hindi mo lang alam yung plano ng Diyos. Ang punto kasi, yung future mo, yari na. Niyari na yan ang Diyos. Wala ka nang gagawin dyan. Ang sinasabi sa Hebrews, pag tinuloy natin yung pag-aaral na to, napakasarap ng Hebrews. Alam mo bakit? Pagdating mo sa 12, ano sabi doon? Run! Ang sabi doon. Ano yun? Run the race which God has already marked for you. Minarkahan na ng Diyos ang buhay mo. At ang markang yun, panalo ka. Ang ikatatalo mo, hindi ka tatakbo. The moment you stop running, hindi ka mananalo. You will never see the fruit of your faith. Galing, no? Pagdating mo sa Hebrews 12, love na love ko yun eh. Nang bakit? Sabi doon, fix your eyes unto Jesus, the author and perfecter of your faith. Diba? Sarap. Tingnan mo bang ang ugali ng mga Kristiyanong to, ha? Nakulong na, ang sasaya pa. Ha? Joyfully accepted. Ito, ha? Kinukuha yung mga gamit nila. Samantala nung gera, hindi mo alam kung paano dadali lahat ng gamit mo. Gosh! Gera na yan! Sama pa ng loob mo, kinukuha ng mga Libyano, ibigay mo na sa mga Libyano. Bakit? Hindi ba ibabalik ng Diyos yan? O anong ginawa natin nung gera? Namili tayo na namili, hanggang nakabulok lahat, nakain mo? Hindi, tinapon mo. Pero nagutom ka ba nung panahon ng gera? Masagana kang kumakain ng baboy na dala ni Pastor Ariel. Ay, galing kaya. Tapos sasabihin mo, iwanan mo Libya. Hindi, promise lang mo yung bansang ito. Bakit? Dito ka dinala para mamayagpag sa karya ng Diyos. Amen. Galing ng Panginoon. Sasabi siya, marami pang gagawin ng Diyos sa atin. O, diba? Accept the confiscate. Teka muna. Alam mo bakit? Bakit ganun ang ugali nila? Ayan, no? Because you knew that you yourself had better and lasting possessions. Ano yun? Heavenly to eh. Sa langit kasi, nandun yung final ko. My final possession is heaven. Kaya ang goal ko, hindi yumaman dito. Ang goal ko is God. I will serve God in this land. Pero ang napansin ko, the more I serve the Lord, the more He makes me prosperous. Yun ang Happy New Year. Yung sasabi na, prosperous New Year. A prosperous New Year is what? Obedience to the Lord. Amen. Sabihin mo na yan. Alam mo, paglabas mo rito, kahit magmukha kang baliw, pagsakay mo doon sa ibig ko, sabihin mo, obedience. Obedience. I will obey. I will obey. Di ba? Ganun nga gawin ko. Kahit magmukha kang baliw. Bakit? Kasi wala ka pa rin pananampalataya kasi. It's not easy to obey, but it takes faith to make it happen. Ang pagsunod sa Diyos, pananampalataya ang susi. Kung buo ang pananampalataya mo, susunod ka. Sarap, no? Ayan. Ayun na, lasting possessions na tayo. Klaro na po ba yung ganda ng Hebrews? Tingnan natin yung 11. Isa-isa na natin to. Take note that some Christians, dito, take note natin to, ha? Take note that some Christians were in prison and others made a hard decision to identify with them and risk their property in their lives. Pero ginawa pa rin nila. Talagang sinabi nilang, kung pinagmamalaki mong nakulong ka kay Kristo, pinagmamalaki ko rin na ako ay para kay Kristo lang. Dapat kinanta natin ito, in Christ alone, I place my trust. Diba? Ang ganda kaya nun, I find the glory in the power of the cross. Sarap nun. That's my favorite song kasi. Pakikanta nyo nga. Siyempre alam yun.
Pwede ba katay muna natin yan? Sino ang alam nun? Carms, alam mo yun, di ba? Lahat. Wala? Sino may alam nun? Pwede ba katayin muna natin yon in Christ alone? Pwede lang, kahit guitar lang? Sige, let's sing this song as a demonstration of our faith to the Lord. Na, Lord, I make sure today I will follow you. At ano man ang makuha ko, dadalhin ko pabalik sa iyo. Kayamanan man ito, Lord, ibabalik ko to sa paanan mo. Karangalan man na makuha ko sa 2013, ibabalik ko to sa iyo. Makakuha man ako ng boyfriend, ibabalik ko sa iyo, Lord. Makakuha ko ng asawa, ibabalik ko rin sa iyo, Lord. Hindi siya ang magiging Diyos ko, dahil ikaw ang Diyos ko. Amen? Alright. So, masarap magmahal ang Diyos. Masarap din manampalataya sa Diyos. Yun ang pinakamagandang bagay na gagawin natin sa oras na ito. And one more thing that I'd like to share with you, as ginagawa nila yan. So from this time on, alam mo na kung sino dapat mo mahalin. Tama? Because the goal of this church, we are here to love God, and we are here to demonstrate that love for God by loving His people. Okay? These are the things that we have to understand. Awitin nga po natin to. Mataas kasi ang pitch ko, baka di niya masundan. Yeah, okay. Who can lead us? Tayo lahat. Praise the Lord. But can you give us the pitch? Kasi pa ako nag-pitch, mataas. Mataas yung King. Antayin po natin yung In Christ Alone. In Christ alone, I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope, in Christ alone. Ulitin natin ulit. In Christ alone, I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope, in Christ alone. Mga babae lamang. In Christ alone, I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope, is Christ Alright, mga malalakihan. alone. In Christ alone, I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope, is Christ alone. Tayo po lahat. In Christ alone, I place my trust and find my glory in the power of the cross.
source of all is Christ alone. Amen. God bless you. Pahinga muna. Tingin muna. So, with that song, alam niyo na ang gagawin niyo sa pananampalataya natin. Tagumpay man o kabiguan, dadalhin natin sa Diyos. Sapagkat anuman ang sitwasyon, panalo pa rin tayo sa Diyos. Yun ang pananampalataya. As we continue here, tingnan po natin kung anong buhay meron ng mga Hebrews at may matututunan tayo at hanapin natin yung pananampalataya natin sa pamamagitan nila. Isang bagay na nakita ko rito, the life of Hebrews is aiming at on the glorious truth which they have said about Christ. Yung pananampalataya natin, hindi sa relihiyon. Ang object ng faith natin, ito na, dito na ako ha. Ang object ng faith natin ay na kay Kristo na siyang namatay sa krus. Ang TCFI, for example, Tripoli Christian Fellowship International, which the church that we belong to right now, kailanman hindi ipinako yan sa krus. Kung pwede nga lang, maipako na yan, ang tumigil na. Alam mo, pag naipako ang TCFI sa krus, titigil na siguro sa kayabangan yan. Kasi magpapakumbaba na yan pag napako yan sa krus. Yung mayayabang dapat pinapako sa krus eh. No? Pero ang naipako sa krus, si Jesus, siya ang ipagmalaki mo. Siya ang sentro ng pananampalatayang ito. Dahil kung walang Kristo na naipako sa krus at namatay at nabuhay after 3 days, walang pananampalatayang mabubuo sa anumang grupo. Kaya sa akin, nabasa ko, yung, naalala niyo yung kay Manny Pacquiao? Nagkaroon ng gera eh, alam niyo ba yon? Hindi kayo updated eh, kasi kayo Manny Pacquiao eh.